mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan. Makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kumusta po kayo dyan sa pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon? Lunes na naman at salubungin natin ang linggong ito na punong-puno na kagalakan po sa ating mga puso mga kapatid sa Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin. Ayan, good morning po sa ating pong lahat dyan, kila Pastora Grace Librel ng Barangay Burgos, kila Brother Valdez Mirano Santiago. Hallelujah, purihin ang Panginoon sa ating pong lahat dyan. Mga pinagpala kay Brother JP Caspillo na nasa Las Piñas City, Metro Manila, kay Ate Nelly sa Pigaw, kay Brother Arnold Romero. Magandang umaga po sa ating lahat dyan, kay Ate Melanie Olarte. Hallelujah, glory to Jesus. Dahil siya'y tunay. Let us welcome the Holy Spirit at sabihin po natin tayo po'y pinagpala. Magandang umaga po kay Dr. Susan Corpus. Good morning sa inyong lahat dyan. Pinagpala pong umaga. Hallelujah. Kila Ate Jocelyn Fernandez. Hallelujah. Let us say and declare we are so much blessed by the Lord in the name of Jesus. Kumusta po kayo? Kumusta po ang araw ng ating paglilingkod sa Panginoon? Kay Sister Marites Kasuga. Magandang umaga po sa ating lahat dyan ng Naay Cavite. Kila pa Sister Marites Diego. Magandang umaga kay Brother Sam Soto. At kumusta na po kayo? Kumusta po ang ating pananambahan? Pilit sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Good morning po kay Pastora Elizabeth Zapatero ng Barangay San Francisco, Llanera, Nueva Ecija. At kay Sister Sharon ng Divina Gracia ng Zamboanga City, Mindanao. Magandang umaga po, pinagpala po. Kumusta po ang ating araw na mga dumaan? Kay Brother Alvin Disagon, hallelujah, good morning ng General Trias Cavite. Kay Sister Joe Akay ng San Jose Occidental Mindoro. Uy, napakatindi. Maraming salamat po kapatid na Joe Akay sa inyo pong masarap na Akay's Peanut Butter. Mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Good morning kay Ate Mary Joy sa Pigaw Romero. At sa Soto family, magandang umaga po sa ating mulat ng kila Ate Roxanne Nalimurong Nunez. Magandang umaga, pinagpalang araw. Tayo pong lahat ay bumangon at magdiwang sa ginagawa po ng Panginoon Diyos. Napakadami pong answered prayer. Minsan pa, nakaka-excite ang Panginoon Diyos kay Pastor Abraham ng Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan si Sister Sandra Yamaguchi. Hallelujah, ng Barangay Burgos, Lupao, Nueva Ecija. Ilang sandali po tayo po ay magsisimula na po manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Good morning po kay Pastora Mirna. Sabi ni Pastora, wala pa daw pong live. Meron na po tayong live. Ayan, good morning po kay Sister Arlene Cabiltes. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Pinagpalang araw mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Brother Randy sa Pigaw, good morning. Let us declare and let us welcome the Holy Spirit. Welcome Holy Spirit sa buhay po namin ngayong umaga. Lunes na naman at magpapasimula po kami ng masigla at punong-puno po ng pag-asa sa salita ng Panginoon Diyos na buhay. Mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Good morning kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija at kay Nanay Dorina. Yan, pinagpala po. Tayo po mananalangin na po at mamaya po natin pagpapatuloy po mga pagbati po sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Maraming pong salamat. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to God.
Aming Amang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay muling dumudulog at muli po nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Lunes na naman, Panginoon. Magsisimula naman po ang aming mga gawain, mga trabaho pagkatapos po ng mga ilang araw ng pamamahinga, Panginoon. Hallelujah, at sa mga araw ng pagsamba. Ngayon po, dalangin po namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo sa lahat po ng aming mga pagkakamali, anumang nagawa mo na aming kasalanan, sinadyaman po ito o hindi, Panginoon. Dumadalangin po kami ng iyong pagpapalang kapatawaran sa pamamagitan ng iyong banal na dugo ng paglilinis, Panginoon, sa lahat ng aming kalikuan, nagawa, inisip, sinabi, Panginoon. Hallelujah, sinalita man ito, Panginoon, sinadya man ito o hindi. Patuloy po kaming dumudulog at tumingi ng kapatawaran sa pagkakataong ito. Dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo, Panginoon. Kami po ay ingatan, samahan niyo po kami ngayon sa aming pong pagpupuri, samahan niyo po ngayon, Panginoon, samahan niyo kami sa aming pong mga gawain, dakilang Diyos, sa pagpaparangal po sa inyo. Hallelujah. Purihin po ang iyong dakila at mapagpalang pangalan sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka po sa aming mga buhay. Hayaan po ninyo, Panginoon, ng umagang ito ay pasimulan namin na punong-puno, Panginoon, ng kagalakan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng kalakasan. Salamat sa iyong pag-iingat, sa aming pagtulog. Salamat sa panibagong araw na ito, Panginoon. Sa pagbubukang liwayway, Panginoon, ay nakikita po namin ang pag-asa sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Gabayan niyo po kami at maging ang mga sumusubaybay, Panginoon, at nanonood po ng programang ito, dakilang Diyos, ay inyo pong pagpalain. Ipadama po ninyo ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo sa lahat po ng aming mga kapatid sa pananampalataya. At mga nakakapanood po nito sa mandako ng aming bansa, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo, Diyos. Ingatan mo po ang mga magtatrabaho, Panginoon, maging ang aming mahal na bansa ay patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Ikaw lamang po ang makalulutas at makasasagot ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Ama, sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po kay Brother Danny Sapigaw at kay Pastor Ramir na Masiklat. Magandang umaga po dyan from Concepcion, Tarlac. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. Napakatindi. Ay nako mga kapatid, hindi ko po malaman talaga. Sa totoo lamang po, nakakagulat po ang Panginoon. For the whole week na dumaan, ano po, sa lumipas na isang linggo, matindi ang mga pagkilos ng Diyos, matindi ang mga pagsagot ng Panginoon sa ating pong mga panalangin, ano po, sa ating pong mga hinihingi sa Diyos, at yung ibang hindi hiningi ay kusang dumarating dahil po sa pagtitiwala po natin sa Diyos. Hallelujah. At nakakatuwa, salamat po doon sa mga magagandang komento, mga feedback po at bunga ng inyo pong pakikinig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, na ang Diyos ay totoong sumasagot sa ating pong mga dalangin. Hallelujah. Salitang buhay sa puso mo magpagkailanman, tingin sa itaas. At maraming salamat din po doon po sa mga kapatiran po natin na sumama po kahapon sa pagdadala po ng mga kaunting tulong po doon po sa ating mga kapatid na dumagat kahapon after ng church service. Ay nagpunta po tayo doon po sa kanilang lugar. Salamat po sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng mga nag-donate, sa mga nananalangin. Marami pong salamat. Good morning to Baldo Dumelod ng barangay ng Bangkag, Burgos, Lupao, Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyong panonood. Kay Sister Mariana Nathan, salamat din po. Welcome po sa ating pong pakikinig sa programang Tinig sa Itaas. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Okay, tayo po ay magpapasimula na pong mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. Ano po, tayo po ay magpapasimula na pong mag-aral. Hallelujah. Glory to Jesus. At ating pong buksan po ang ating mga Biblias dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 42. Ang talata po ay 5. Ganito po ang ating pong mababasa. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko, at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang ating main topic po ngayon sa araw na ito ng Lunes. Paano ba natin mapagtatagumpayan
ang lahat ng kalungkutang nararamdaman po natin, lalo na po ngayon, ay grabe po ang nangyayari po sa ating kapaligiran, ng ating mga pamilyang mga pangangailangan, mga pangunahing pangangailangan po sa ating mga tahanan ay patuloy na tumataas, hindi na mapigilan ang nakasulat sa Biblia na ang lahat ng bagay patungo sa kahirapan. Darating po talaga ang panahon, paikot-ikot lang, sabi nga ni Solomon, paikot-ikot lang ang nangyayaring kaganapan sa buong mundo. Nangyayari kahapon ay po pwedeng mangyari ngayon, at nalub na po ngayon. Napakamahal po ng bigas. Hallelujah. Grabe po sabi ko nga po doon sa mga kapatid po natin sa Panginoon, huwag kayong mamroblema sa pagtaas ng presyo ng bigas. Huwag natin po problemahin po yan. Diyos na po ang bahala po dyan. Siya po ang ating tagapag-supply ng lahat ng ating pangangailangan. Basta po tayo ay patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanyang salita. Sa totoo lamang po, makakaramdam po, lalo na po yung nahihirapan sa kanila pong mga trabaho, yung maliliit po ang kita. Ay hindi po sasapat. Kung ang kita mo ay 300 lamang per day, talagang hindi po sasapat, lalo po sa mahal po ng bigas. Sabi nga po ng biro ng iba ay ang bigas daw po ay senior citizen na. Ay ngayon, ito po ang ating pong pag-aaralan. Paano ba natin mapagtatagumpayan ng mga ganito? Nakakaramdam po tayo ng panlulumo, nakakaramdam tayo ng panghihina. At talagang makaka-discourage, lalo na po sa mga low-income earner, At wala na pong ibang maaasahan dito. At sa pagkakataong ito, dito po sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos, wala na po talaga tayong tatakbuhan. Wala na pong patutunguhan ng tao, kundi bumalik sa Diyos, magtiwala sa Diyos, lumapit sa Diyos, manalangin sa Diyos, at magbalik loob po sa ating Panginoon Diyos. Ito po yung natitira po natin mga pag-asa, mga kapatid. Kaya nga sabi ko doon sa mga kapatiran kahapon po, mga kapatid sa pananampalataya, sabi ko, wala na tayong ibang gagawin kundi humawak sa mga pangako ng Diyos, sapagat ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga po itong talatang binanggit natin, bakit ka ba nanlulumo? O kaluluwa ko po ito patungkol sa isang tao na nakakaramdam ng kalungkutan, sa isang taong nakakaramdam ng maraming problema na hindi alam ang solusyon sa buhay, na hindi maintindihan kung paano hahanap ng mga kasagutan sa mga pangangailangan, especially na tayo pong mga na ay nasa maliliit na mga income, maliliit lang ang sahod, lalo na po yung mga nasa class C family, at yung mga nasa class D family na hindi po malaman kung paano po hahanap ng kasagutan. Pero dito po sa mga salita ng Diyos, makikita po natin na kasama natin ng Diyos, ang Diyos ay tumutugon. Sabi ng talata, umasa ka sa Diyos, sapagat siya'y muling mapapupurihan dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Dito po makita po natin na ang kaligtasan lamang talaga, kahit saan tayo bumaling, from north to south and east to west, kahit saan tayo bumaling, wala po tayong pupuntahan kundi sa Diyos pa rin. Ano man ang inyong nararanasan, ano man ang problema, lalo po ngayon, pahirap ng pahirap, ulitin ko papahirap ng papahirap ang sitwasyon ng mundo. Subalit, salamat sa Panginoon, dahil sa kanyang mga salita, nagkakaroon po tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng liwanag, sa tuwing umagang makakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Matindi po ginagawa ng Lord. Sabi ko nga po sa inyo, may mga panalangin, may mga pangangailangang hindi mo man hinihingi, ay kusa po itong dumarating dahil po sa kabutihan at kabaitan at pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago noon, kahapon, ngayon at magpakailanman, mga kapatid. Sabi nga po dito, bakit ka nalulungkot? Bakit ka nalulungkot? Sabi dito, bakit ka nalulungkot? O kaluluwa ko, may Diyos po tayong inaasahan, may Diyos pong handang tumulong po sa atin, mga kapatid. Ano po ba yung mga hakbang na dapat po nating gawin, mga kapatid ko sa Panginoon, para maranasan po natin yung kapanatagan, kapayapaan sa Panginoon? Babasahin ko po sa inyo, ang una po natin pag-aaralan, believe the positive. Ito pinag-aralan natin noong nakaraan, be a positive person. So maniwala po tayo sa mga positibong bagay, at panghawakan natin yung mga, ika nga po ay yung mga magagandang report lang. Sabi nga po ng Philippians chapter 4 verse 8, ito po yung napag-aralan na po natin, pero babanggitin ko po yung talata. Sabi doon, whatsoever things are of good report, sa English ko babasahin sa inyo. Pinaiksi na lamang po natin ito. Sabi doon, whatsoever things are of good report.
Think on these things. Mga positibong bagay lang ang dapat nating isipin, mga positibong bagay lamang ang dapat nating panghawakan, mga magagandang balita lamang ang ating pong magiging pundasyon sa buhay po natin para makamit po natin yung ating pong mga inaasahan, mga kapatid. Sa hirap ng buhay na kinakaharap po natin ngayon, wala na po tayong ibang maaasahan pa, mga kapatid ko. Pagka negatibo na ang nangyayari sa atin, talagang negatibo na po ang magiging resulta po nito. Ito, minsan ko na pong binanggit po sa inyo, mga kapatid na mga sumusubaybay po dito sa programang ito. Maraming pong Kristiyano ngayon, mas naniniwala pa doon sa mga negatibong bagay kaysa mga positibong bagay. Mas pinakikinggan nila ang sinasabi at mas nagko-concentrate sila doon sa mga bad things na nangyayari sa paligid. Halimbawa po, nakakaranas po tayo ngayon ng kahirapan. Sasabihin natin, nako, sa taas ng bigas ngayon, sa taas ng halaga, lalo ng papahirap ang mundo. Hindi na natin alam kung saan pa tayo kukuha ng mga solusyon at mga panggastos sa pangangailangan natin sa araw-araw. Well, yan po yung nangyayaring realidad. Pero sasabihin ko po sa inyo, may good report po tayong makukuha mula sa salita ng Panginoon. Ang sabi dito, think on these things. Dito tayo mag-focus, dito tayo mag-isip. Kahit pa nahihirapan po tayo, mga kapatid, tandaan po natin, may salita ng Diyos na siya pong magbibigay ng gabay at patnubay po sa ating lahat. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, mga kapatid. Alam niyo po yung sinasabi dito, minsan pinaniniwala natin yung mga negatibong bagay. Ito, sample, bibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Minsan, kung ano yung sinasabi ng mga matatanda, sabi ng mga matatanda, minsan pinaniniwalaan pa natin to. Yung sabi-sabi, yung mga maraming sabi-sabi na hindi naman totoo, malayo sa katotohanan, mas pinaniniwalaan. Pero pagdating sa Bible, ano po yung salita ng Diyos na makatotohanan, salita ng Diyos na may kapangyarihan, salita ng Diyos na po pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa, hirap na hirap po tayong paniwalaan po ito. Hirap na hirap tayong sumunod po dito sa salita po ng Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. At ito po yung nakakalungkot na katotohanan. Kaya maraming bigo, maraming mukhang talunan sa atin kasi pagdating sa salita ng Panginoong Diyos, hindi natin to pinaniniwalaan, hindi natin to pinangahawakan at palagi tayong malayo po sa katotohanan. Pag sinasabi ng matatanda, pinaniniwalaan po natin. Pag sinasabi ng ni ganito, ni ganare, kahit yung mga chismis, pinaniniwalaan natin na hindi naman natin dapat pinangahawakan kundi ang salita lamang ng Panginoong Diyos. Kaya lalayo po tayo. Kaya nga sabi nga ito, lumayo tayo doon sa mga bagay na nakasisira po sa ating pananampalataya. Believe the positive. Number one is believe the positive. Pangalawa, look for the purpose. Tingnan natin ang layunin ng ating mga pinagdadaanan. Bakit kaya tayo minsan dumadaan sa ganitong sitwasyon katulad po ng mga panahon ngayon? Huwag na po tayong lumayo sa kwento. Huwag na po tayong gumawa ng isang kwentong hindi naman talaga totoo. Ito po, pag-usapan po natin. Tingnan po natin yung pong sinasabi ng Bible. Ano po mga kapatid? Tingnan natin ang layunin. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 10. Ganito po ang nakalagay. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag. Hello? Meron pong binanggit po dito. Ang Diyos na puno ng biyaya na sa atin ay tumawag, sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kay Kristo ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay at magpapataas sa inyo. Tatlong bagay po kagad ang nakita po natin dito. Mayroong mga kabiguang nagaganap sa buhay natin pero ang salita ng Diyos ay nagsasabi, kayang papanumbalikin ng Diyos, nangihina ka, kaya kang patibayin muli ng Diyos at kaya kang muling palakasin ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid sa Panginoon, tingnan natin ang layunin ng lahat ng bagay na nangyayari po sa ating mga buhay. Hindi po natin dapat ito bigyan ng negatibong impression. Kung nakakaranas man tayo ng minsan parang nalugi po tayo, nakakaranas tayo ng minsan sakit karamdaman, naalala ko po noon po nagkaroon din ng sakit. May 10 taon na po ang nakakalipas. At hindi ko po akalain na darating po sa akin yung karamdaman na yun. Tinatanong ko ang Panginoon, Lord, ano yung layunin mo dito? Pinanghihinaan na rin ako dahil sa parang mamamatay na yung pakiramdam ko at medyo nag-aalala na po ang buong kongregasyon. Pero salamat po sa Panginoon Diyos, minsan merong pinaparanas ang Panginoon para lalo nating yakapin, para lalo tayong magtiwala,
para lalo tayong umasa at palagi natin tinitingnan kung ano ba yung gustong gawin ng Panginoon Diyos. Naalala niyo ba si Job? Nung ang unang-unang persecutor ni Job sa buong buhay niya ay mismo pang yung asawa ang nagbabagsak sa kanya at naguutos sa kanya na talikuran ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Subalit salamat sa katatagan ng buhay ni Job na nababasa po natin sa aklat ng Biblia ng mga kapatid ko kung paano binibigyan tayo ng halimbawa na kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, ang Diyos ay palagi pa rin umaalalay. Hindi natin dapat talikuran kasi marami, sabi doon, marami hindi naintindihan ang sitwasyon. Kaya nga sabi dito, inaalaw ng Panginoon Diyos na mangyari sa atin minsan ang mga pagsubok dahil meron siyang matinding layunin. Kinakailangan ma-encourage tayo sa sitwasyon. Huwag tayong ma-discourage. May mga Kristiyano kapag nakakaranas ng mga bagay na problema, madali pong ma-discourage. Konting problema, bagsak agad. Konting sakit ng mga naririnig na salita, bagsak agad. Sa totoo lamang po na pagdaanan na po natin lahat yan. At sa totoo lang, mga kapatid ko, kung pagiging sensitibo rin lang ang pag-uusapan, siyempre, super sensitive din po tayo. Salamat po sa Panginoon. Kaya ito, madali na pong sabihin. Sabi ko nga doon sa mga kapatid po kahapon, nung kami po magkakasama at nagsisharing, sabi ko, hindi ka makakagraduate sa isang sitwasyon hanggat hindi mo ito na-overcome. May purpose ang Panginoon, tayo ay pinatatatag ng Diyos sa bawat sitwasyon na ating pong nararanasan. Minsan, ang unang tinitira ng Diyos sa atin, yung damdamin natin, yung ating emotion. Ito ang unang pinatitibay ng Diyos para tayo ay matutong tumayo, humarap sa sitwasyon ng mga problema, humarap sa mga pagsubok na dadaan sa ating buhay sapagat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagtuturo, naggagabay para tayo maging matatag at madatnan niya tayong malakas sa ating pananampalataya pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ang anumang pinagdadaanan po natin ay para palakasin tayo at higit sa lahat para lumago ang ating pananampalataya. Ang pangako ng Diyos, sasamahan po niya tayo hanggang sa dulo ng daigdig, mga kapatid. Pangatlo, utilize the promises of God. Panghawakan po natin, gamitin natin ang mga pangako po ng Panginoon. Ganito po ang nakalagay sa aklat ng Roma chapter 15 verse 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtsatsaga at pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Naalala ko tuloy sinabi ng Bible that the Word of God is for correction, for reproof and correction, mga kapatid. Ginagamit po ito para matuto po tayo. Minsan sa totoo lang, marami na pong Kristiyano pag nare-review. Ito, dinaanan ko rin. Totoo po yan. Naging sensitibo po tayo nung araw. Talagang maramdamin po. Kahit ngayon, meron pa rin namang natitira kahit paano. Pero wag po kayo mag-alala. Lahat po tayo ay pinapadaan po ng Diyos dyan. Tinuturoan po tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. At higit sa lahat para matuto po tayo. Kapag tayo po'y natuto, tayo rin po ang makikinabang, mga kapatid. Ano po? Utilize the promises of God. Gamitin natin ang mga pangako ng Diyos sa panahon ng kalungkutan. Sa panahon na ikaw ay nanlulumo. Sa panahon na ikaw ay nararanasan mo ang maraming kabiguan, mga kapatid ko, tumayo tayo, mga kapatid ko, tumayo tayo sa salita po ng Diyos sapagat ang Diyos po ang magpapasigla. Ang mga kasulatan ay nasulat na upang magkaroon po tayo ng pag-asa, mga kapatid. Ito pong mga nararanasan po natin, wag po tayong, di ba, binanggit ko, wag po tayong masyadong negatibo sa sitwasyon kasi ito po ay nagdadala ng distraction sa buhay natin. Kapag tayo ay puro negative ang iniisip, hindi po tayo magiging matagumpay ng mga Kristiyano. Magiging matagumpay lang tayo, una, kung magiging positibo tayo, tapos gamitin natin ang mga salita ng Diyos na siya pong nagpapalakas sa atin. Kaya kailangan magbasa po tayo ng Bible, Kasi kapag po tayo ay hindi natin ginagamit ang salita ng Panginoon, ito po ay nababaliwala. May marami pong benepisyo. Sabi ko nga po sa inyo, napakadaming benepisyo sa salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan araw-araw, mga kapatid. Ay grabe po yung mga
Ewan ko, hindi ko malaman, ini-encourage ko po yung iba na magsalita po dito. Mag-comment po sila, i-share nila yung kanilang mga karanasan, yung mga ginagawa ng Panginoon. Magsalita po tayo para maparangalan ng Diyos. Pag naglagay po kayo ng mga comment ng ginawa po ng Panginoon sa inyong buhay, ang Diyos po ang napaparangalan. Hindi po tayo nagpo-promote po dito na para pagkakitaan po ito. Sa totoo lamang po, ang dami po nag-a-advise sa akin para po pagkakitaan itong pagla-live streaming. I'm sorry. Hindi ko po ito niya-apply sa monetizing system. Ayoko po talaga. Hindi po ako nagmamalinis. Ayoko po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, kung sino yung nakikinig, kung sino lang yung susunod, kung sino yung talagang magla-like lang nito, sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, sapat na po para sa akin ang pangako po ng Panginoong Diyos. Kahit pa sinasabi ng iba sa akin, Pastor, para kumita ka, hindi ho, pasensya na po kayo. Nag-live po ako, nag-share ako dito para ang Diyos po ang parangalan. Yung ayaw po mag-share ng gawain nito, wala po akong magagawa. Ang sinasabi ko sa tinuturuan ako para mag-monetize, hindi ko po kailangan yan. Bahala na po ang Diyos. Ano man ang pangangailangan po natin, Diyos po magsusupply. Salita po ng Diyos ang pangahawakan. Utilize the promise of God. Gamitin. Ang salita ng Diyos, ito po'y sapat na para pasaganain ang ating mga buhay, mga kapatid. Minsan nang lulumo po tayo, nakakaramdam po tayo ng mga problema. Totoo po yan, pero may salita ang Panginoon Diyos na siya pong maggagabay po sa atin, na siya pong tutulong po sa atin, na siya magsusupply ng pangangailangan natin, mga kapatid. Sa panahon ng pangangailangan ni Elijah, mga kapatid, sa kanyang pagtakas kay Jezebel, sino man nagdala ng pagkain sa kanya? Di ba nag-utos ang Diyos ng isang uwak para siya pakainin? Sa totoo po, nakakatukso po yung mga offer. Pastor, ganito gawin mo, ganito, nakakatukso po. Baka po pag yumaman ako, hindi na ako mag-live, mga kapatid. Tama na po ito. Ang importante po sa atin, yung misyon, yung pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos ay sapat na para sa lahat. Sapat na sa pangangailangan. Sabi ng Diyos, di po ba sabi ni Pablo, my grace is sufficient for you. Sapat na ang biyaya ng Panginoon Diyos. Ito na lamang po yung panghahawangan natin pangako. Napakayaman po ng salita ng Panginoon. Kung nalulungkot ka, bumalik tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Victory! Kung pinangihina ka ng loob, ang sabi ng Diyos, siya yung nagpapanumbalik ng ating lakas, siya yung magpapatibay at muling magpapalakas at lahat ng nawala sa atin, kayang ibalik ng Diyos. Lahat ng ninanakaw ng diablo sa buhay natin dahil sa pagiging ignorante natin sa salita ng Panginoon, sa mga pangako ng Diyos, uulitin ko mga kapatid, kayang ibalik ito ng Panginoon ayon sa mga talatang binabasa po natin mula pa kanina. Huwag po tayong panghihinaan ng loob, mga kapatid. Ibabalik ito ng Panginoon. Ang kailangan lang, manumbalik tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, umasa tayo sa Diyos, panghawakan natin ang bawat salita ng Panginoon na ating naririnig araw-araw, mga kapatid ko. Victory! Hindi sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Gamitin natin, utilize the promise of God. Magtiyaga po tayo. Sa pagtitiyaga po natin, mga kapatid, ang Diyos po'y gumagawa. Hallelujah! Ang Diyos po ay gumagawa sa buhay natin. Hindi po natin dapat pinanghihinaan tayo ng loob, anuman ang sitwasyon. Sa totoo lamang po talaga, nakita na po natin kung paano po yung ibang mga may problema, kung paano malungkot, lalo na po yung mga may mabibigat na karamdaman. Sabi ni David, yung sumulat po ng awit, sabi niya, bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag? Lahat ito normal na nangyayari sa atin. Pero meron siyang sinabi dito, may binanggit siya dito, umasa ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, at kapag umasa ka sa Diyos, lulundag ka sa tuwa at magugulat ka, nagpupuri ka sa Panginoon dahil sa kanyang mga kabutihan. At kapag sinamahan ka ng Diyos, ito ang iyong pwedeng gawin. Hallelujah! Di po ba, makakapagsabi tayo sa Panginoon Diyos ng napakabuti mo, Panginoon. Gusto natin magpasalamat kapag ang salita ng Panginoon ay ginagamit po natin araw-araw. Maniwala po kayo sa hindi, maraming mababago sa ating mga buhay.
Victory! Maraming magandang mangyayari sa pangako ng Diyos. At dapat dito alam natin kung paano gamitin ang salita ito. Sabi dito, utilize, gamitin natin. Huwag nating pabaya, huwag nating kalimutan. Minsan kasi kapag ka namumroblema na tayo, hindi na natin alam kung ano po ang ating sasabihin. Dito po, salita ng Panginoon, sa pasimula pa, from everlasting to everlasting, hanggang sa dumating ang Panginoon Diyos, ito na lamang po ang ating pwede nating panghawakan. Do not neglect. Ay, nako, nagkakautal-utal tuloy tayo. Do not neglect the promise of God. Kasi pagka ito po'y nane-neglect, napopurpit po ito. Alam niyo ba ibig sabihin ng napopurpit? Binabawi po ito yung mga benefits ng pangako ng Panginoon Diyos. Kaya nawawalan tayo minsan dahil nakakalimutan natin gamitin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Totoo po yan. Kapag hindi na po tayo marunong magbasa ng Bible. Oh no! Kapag hindi natin ito binubulay-bulay. Oh no! Kapag ka nakakalimutan natin manalangin araw-araw. Oh no! Kapag hindi natin naiisip na ang Diyos kasama natin. Oh no! Maniwala po kayo, mapupunta po tayo sa kawalan at lang mangyayari po sa atin nga. Mga kapatid, utilize the promise of God. Gamitin po natin. May problema ka bang malaki? Lahat tayo nagkakaproblema kasi dumadaan tayo sa proseso ng Diyos. Walang exempted sa mga pagsubok po ng Diyos. Walang exempted doon sa mga tao, mga kapatid ko, na tinatawag ng Panginoon. Kapag tinawag ka, pinili ka, sabi doon, di ba, binanggit ng talata na siyang tumawag sa inyo, dito sa 1 Peter 5:10, pagkatapos na kayo'y magdusa. Nako, hallelujah, kita nyo. Dadaan po talaga tayo sa mga pagdurusa minsan upang subukin. Sandaling panahon lang naman ito, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, sapagkat ang buong biyaya na ang Diyos, na puno ng biyaya, ang Diyos na tumawag sa atin, padadaanin lang tayo dito. Pero salamat po sa Panginoon, ang Diyos na puno ng kaluwalhatian ay kasama-kasama natin. Muli tayong ibabangon, lahat ng ninakaw ng dyablo, ibabalik sa atin, lahat ng nawala sa atin, ibabalik sa atin. Iyan ang pangako ng Diyos. Wala tayong ibang pupuntahan kundi manumbalik sa pangako ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo makakabawi sa mga kalugihan natin kung salungat sa layunin ng Diyos ang mga ginagawa po natin, mga kapatid ko. Hindi tayo makakabawi sa pagkalugi kung puro salungat po ang atin pong tatrabahuhin. Ang gawin po natin, bumalik tayo sa mga pangako ng Panginoon. Dito tayo magtatagal sa usapang ito. Utilize, gamitin natin, tandaan po natin, bakit nagtatagumpay sa digmaan ng isang bansa laban sa kapwa bansa. Ginagamit nila ang lahat ng uri ng kanilang mga sandata, mga kapatid. Kung gusto nating magtagumpay, gamitin natin ang lahat ng sandatang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nasa atin ng Ama. Hallelujah! Nasa atin ang anak, ang Panginoong Jesucristo. Nasa atin ang banal na Espiritu. Nasa atin ang mga salita niya. Hallelujah! Nasa dulo ng dila natin, ng mga labi natin ang tagumpay. Pag hindi natin ito ginamit, pag hindi natin ito in-exercise yung ating pananampalataya, magmumukad lagi tayong mga talunan. Mga kapatid sa Panginoon, kaya nga sabi doon, gamitin natin ang bawat salita ng Diyos na siyang nagpapalakas sa atin. Salita ng Diyos na magiging gabay, tanglaw ng buhay sa landas na ating dinadaanan. Tama po ang sabi ng pangako ng Diyos kay Joshua. Madalas nitong marinig sa akin sapagkat ito po talaga ang dapat nating gawing direksyon. Gawin nating gabay ang salita ng Diyos. Meditate thy word day and night kung gusto nating magtagumpay. Hallelujah! Ang Diyos po ay buhay na buhay sa kanyang mga salita. Gamitin natin to sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, lahat ng may sakit karamdaman. Exercise your faith. By the stripes of Jesus. O di po ba? Gamitin natin yung word nasa dulo ng dila natin. Ano tawag doon? By the stripes of Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 24. By the stripes of Jesus I am healed.
Hindi. Minsan kasi may mga Kristiyano, mga kapatid, nakakalimutan ng salita ng Diyos. Kaya pag may problema kung saan-saan pumupunta, kapag ka may problema kung saan-saan sumasangguni, pati sa espiritista, sumasangguni na. Pag may sakit, kung kani-kanino pumupunta. Jesus is the great healer. He is the great doctor sa buhay po natin. Huwag po natin kakalimutan ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Marami na po sa atin ang nanlulumon. Marami na nasa mga huling bahagi na po tayo ng panahon na ito, mga kapatid. Samantalahin natin habang naririyan ang banal na Espiritu Santo. Samantalahin natin habang ang Diyos ay natatagpuan pa, sapagat yun ay pangako niya. Hanapin natin ang Panginoon habang siya ay natatagpuan pa, mga kapatid. Bakit kaya hahanapin pa? Sabi ninyo, ang Diyos nasa lahat ng dako, mga kapatid. Totoo po yan. Nasa lahat ng dako ang Diyos. Naghihintay lang siya ng mga taong naghahanap sa Kanya. Huwag po natin kakalimutan ang mga salita po ng Diyos ay lagi pong mayroong kung. Kung tayo'y makikinig at susunod, yan po ay mga kondisyon ng Diyos kung gusto nating maranasan ang kanyang dakilang pagkilos sa buhay po natin. Victory! Kung gusto nating maranasan itong mga tagumpay na ito, tayo po'y mag-aral palagi ng salita ng Diyos. Victory! Do not underestimate the power of God's Word. Victory! There is power in God's Word, mga kapatid. Pero ito po ay kinakalimutan ng marami, mga kapatid. Remember the Word. Napopurpit po ang mga blessing natin, ang mga favor dahil sa pagbabaliwala po natin sa salita po ng Panginoon. Marami na po yan. Ano po ang kinakalimutan nila? Sa church na nga lang, mga kapatid, maniwala ka, ang daming walang dalang Bible eh. Ano dala nila? Kayo na po magsabi. Hindi na po ako at baka mapagod po kayo sa akin. Baka kainisan nyo pa ako, pero sinasabi ko po sa inyo, hirap na po silang magdala ng Bible ngayong panahong ito. Pupunta sa church, maghahalukip-kip na lang sa loob ng simbahan, tapos hihingi sa Diyos ng katakot-takot na pagpapala. Mga kapatid, paano hindi mo mararanasan ng kalugihan, ng kalungkutan dahil ang salita ng Panginoon Diyos minsan ay atin ang nababaliwala, mga kapatid ko. Pero pinag-aralan po natin ang pangako ng Panginoon Diyos, hinawakan natin ang pangako ng Panginoon Diyos isang araw. Victory! Lahat ng gagawin ng kamay mo. Victory! Lahat ng sasabihin mo. Victory! Lahat ng lalakaran mo. Victory! Kapag ang salita at pangako ng Diyos ay ginagamit po natin sa araw-araw ng ating buhay, Victory! mararanasan natin Victory! ito. Hallelujah! Wala, siguro lahat ng tao sa mundo, mga kapatid, kung matututunan kung matututunan po natin ang tamang paggamit ng salita ng Diyos, mga kapatid, sigurado wala pong naghihirap na mga mamamayang Pilipino. Maging sa buong mundo. Hallelujah! Sabi ko nga po maaga po akong nakakilala sa Panginoon. Sabi ko nga po sa sarili ko, minsan, magsisiman ako ngayon, huli na po ang lahat. Ay kung nagtinulang ako sa nung araw, alam nyo, ito mga kabataang nakakapanood at nakikinig. Sabi ko nga po sa sarili ko, kung noong ako nagtino sa paglilingkod sa Diyos, baka hindi lang ito ang natanggap kong regalo mula sa Diyos. Hindi ko maibalik ang kahapon. Sabi ko nga, kung nakita ko lang sana yung future, kung ano ang magiging resulta, sana noon pa ako nagpastor, mga kapatid. Hindi kasi ako manghuhula Hindi naman ako lumalapit sa mga may bolang kristal para hanapin ko yung aking hinaharap Dapat pala noon pa ako humawak sa salita ng Panginoon. Bakit po nyo? Lahat po ng kabats ko, ang gaganda na ng buhay. Yung iba naninira na sa ibang bansa, ang lalaki ng ministry, yung mga kabats ko, ang layo na nararating. Sabi ko, Lord, makakahabol pa kaya ako? Makakahabol pa kaya ako? Sabi ko. Pero wala naman, ang Diyos naman, hindi naman tumitingin sa kung anong sitwasyon Pagka sumunod tayo, pwede nating makahabol at makapantay sa mga taong pinagpapala ng Panginoon. Kaya ginagawa po natin araw-araw, kinukot natin yung pangako ng Diyos. Sa pagsunod ko sa Panginoon, ito yung kanyang pangako, and this blessing shall follow, this blessing shall overtake. Hindi yung sa nagmumukha tayong blessing. Ito po'y kaakibat po talaga ng ating pagsunod po sa Diyos, mga kapatid.
Baka po ma-misinterpret po ninyo ako. Ano po, ito po'y kaakibat ng pangako ng Panginoon sa mga anak niya na sumusunod po at maglilingkod po sa Kanya, mga kapatid ko. Hindi yung sasabihin ng iba, kaya naman kayo nagpapastor para magpayaman. Hindi po, nagkakamali po kayo. Kasama po yan sa pangako. Kaya nga po, pag alam ng bawat Kristiyano kung paano gamitin ang salita ng Diyos, maniwala po kayo, wala pong maghihirap ng mga tao. Samantalahin po natin ang pagkakataon na habang pag tayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, samantalahin po natin mga kapatid sa araw-araw ng buhay dito. Sabi doon, gamitin ninyo, utilize God's promises. Gamitin natin ito sa buhay natin. Minsan nakakaranas tayo, parang hindi niyata mababago ang takbo ng aming mundo. Hindi po totoo yan. Wala na, pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Hindi po totoo yan, mga kapatid ko. Kapag tayo'y na-born again, ipinanganak ka ng mayaman. Mayaman si Kristo, di natural, yayaman din tayo. Kaya nga sabi ni David, ba't ka ba nanlulumo? Minsan tinatanong natin sa sarili natin, ba't nga ba tayo nanlulumo? Ano ba dahilan? Ang problema, kulang tayo sa paniniwala sa salita ng Panginoon. Huwag nating hayaang ninanakaw ng dyablo yung mga pagpapala natin. Huwag kang papayag, kapatid. Huwag kang papayag. Ako sinasabi ko, hindi ako pumapayag. Lahat ng pinangako ng Lord, pangahawakan ko. Lahat ng kayamanan ng mundong ito, pangako niyan. Mararanasan po natin yan. Nako, maniwala po kayo sa hindi. Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, ang nagtitiwala sa Diyos, maliwanag, ay hindi napapahiya. Okay, tuloy po natin. Sabi doon yung pang-apat. Sabi doon, encourage other people. Yung karanasan ay magandang bagay pong ibahagi. Ano po, yung magagandang karanasan natin sa Panginoon, pwede natin i-share. I-encourage po natin yung iba. Purihin ang Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 4, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Verse 3. Purihin ang Diyos. 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Naduduling ako eh. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Di mo ba? Nakita nyo, nakaalalay ang Diyos sa mga nalulungkot? Make more time. Hallelujah. Nakaalalay ang Diyos. Nakaalalay ang Panginoon Diyos sa lahat ng nararanasan nating kalungkutan sa buhay, mga kapatid. Hindi siya bumibitaw. Alam ng Panginoon, inaaliw niya. Kaya nga pinadala niya ang banal na Espiritu Santo na mang-aaliw. Kung tawagin po natin sa ibang katawagan ng banal na Espiritu Santo, siya'y mang-aaliw sa mga nalulungkot. Siya'y gabay sa mga naliligaw ng landas. Siya'y nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong hindi makasumpong ng kapayapaan. Yung mga karanasan po natin, sa totoo lang po, tatapatin ko po kayo, most of the message na inyo pong narinig ay personal ko pong karanasan, mga kapatid sa Panginoon. To God be the glory. Tuloy natin yung verse 4. Sabi doon, ang Diyos ang ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na iniaaliw sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, ano man yung naranasan mong magandang bagay, ibahagi mo, kapatid, para sa kanyang kalwalhatian. Hindi yung nakaranas ka ng magandang buhay, minsan, ang tingin mo sa iba, maliit na lamang. Mga kapatid, pag pinagpala tayo ng Panginoon, ibahagi natin kung paano tayo naging successful. Bawat isa sa atin na naging successful sa paglilingkod sa Diyos, i-share natin sa mga nanghihina. Pasayahin din natin sila, mga kapatid ko sa Panginoon. Bigyan natin sila ng kalakasan. Huwag natin silang panoorin at minsan ikaw yung nasa taas, ina-underestimate mo na samantalang yung dati mong pinanggalingan. Nako, maniwala po kayo. Hindi po natin pwedeng ipagyabang ang anumang bagay na ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos. Ito po'y galing sa Diyos. Marami ang nagpapalago na iglesia, sa iba't ibang kaparaanan. Mga kapatid, hindi po natin kinakailangang magmukhang clown. Parangalan natin ng Diyos, ibahagi natin kung paano tayo umuunlad sa paglilingkod sa Panginoon.
Hindi po yung kung ano-ano pong gagawin natin na minsan ina-underestimate natin yung ibang tao, minsan minamalit natin yung ibang tao, minsan sinasabihan natin na hindi maganda ibang tao. Wala po tayong karapatang humatol. Uulitin ko, wala po tayong karapatang humatol. Dapat nagagalak po tayo sa mga bagay na ginagawa para sa Diyos, pagpaparangal sa Diyos, pangangaral para sa Diyos. Dapat natutuwa po tayo. Uulitin ko, mga kapatid, magiging prangka po sa pagkakataong ito. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi po isang kompetisyon. Uulitin ko. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat ay pagpaparangal lamang para sa Diyos, mga kapatid. Hindi po ito pagalingan ng theology, hindi po ito pagalingan ng naabot, ano man ang narating mo, tandaan po natin, walang diplomang tatanggapin sa kalangitan. Ang tatanggapin po ng Diyos yung mga taong marunong magpakumbaba sa kanyang harapan. Hindi po ito yung isang contest. Kaya let us encourage, do not discourage. Ginagamit ng Diyos. Napaangat lang sa inang konti, sisiraan mo pa. Mga kapatid, napakapangit na pag-uugali. Minsan magiging competition pa. Ito mga taga-sunod ni Pastor Alex. Ito taga-pakinig mga loyal kay Pastor Alex. Mga kapatid, ingat-ingat po kayo sa pagsasalita. Ang salita po ng Diyos ang ating binabangga. Mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi dapat natin ginagamit para i-discourage ang iba. Ang salita ng Diyos ay ginagamit para hikayatin lalong lumakas yung ibang mga taong na pinanghihinaan ng pananampalataya. Mga kapatid, huwag nating gamitin ang mga posisyon natin para i-discriminate natin ang ibang mga tao, mga kapatid ko sa Panginoon. Gamitin natin ang salita ng Diyos para sa mga nanghihina, palakasin. Hindi po ito isang contest. Uulitin ko, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi pagalingan. Kaya nga po iniiwasan ko dito ang debate. Ayaw ko po ng debate dito. Hindi po ito ipinanganak ang programang ito para makipagdebate o makipagtalo para sa mga magagaling na mga tao. Uulitin ko po, ito po ay simpleng pag-aaral na makatutulong sa mga taong nakakaranas na pinanghihinaan ng loob. Kahit konting bagay, makatulong po tayo para muling manumbalik ang kalakasan ng mga taong nanghihina sa Panginoon. Kaya sabi doon, aliwin natin sila na ang Diyos na siyang umaliw sa atin, na-restore tayo, i-restore din natin yung iba. Hindi yung i-discriminate natin yung iba, mga kapatid ko sa Panginoon. Gamitin po natin yung talentong ibinigay para muling makabangon yung nanghihina, muling lumakas yung nanghihina, yung mga may sakit, makasumpong ng kagalingan, yung mga walang trabaho, makasumpong ng trabaho sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, at yung mga wala ng direksyon ay magkaroon ng direksyon, yung nadidimlan ay magkaroon ng liwanag. Akayin natin, ito ang mandato sa atin ng Diyos. Mandato ng Diyos, akayin ang mga nasa dilim patungo sa liwanag. Huwag nating gawing yung nasa liwanag ay dalhin pa natin sa kadiliman, mga kapatid ko. Yun ang mandato ng Diyos. Dalhin natin ang mga tao mula sa dilim patungo sa liwanag. Panglima, umawit tayo ng mga papuri sa Diyos. Sabi ng awit 66, verse 2, 66, awitin ninyo ang kalwalatian ng kanyang pangalan at gawin ninyong maluwalhati ang pagpupuri sa kanya. Hallelujah! O eto na, sabi ng Diyos, na-encourage na natin na ibalik tayo mula sa panlulumo, na ibalik tayo mula sa pagkakalugmok, na ibangon tayo mula sa putik ng buhay natin, at ngayon ginagamit na tayo ng Panginoon. Dapat nagpupuri tayo, mga kapatid. Dapat nagpapasalamat tayo. Victory! Dapat sinasabi natin sa Panginoon ng pasasalamat. Hindi yung dinidiscourage pa natin yung mga ginagamit na nga ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Kung ano-ano pa sinasabi natin. Oh no! Dapat natutuwa kayo kapag may ginagamit ang Diyos. Dapat nagpapasalamat kayo pag may ginagamit ang Diyos. Hindi meron pa kayong mga patutsyada dyan. Akala nyo ba nalulugod pa ang Diyos sa inyong mga pinaggagawa? Ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay para mag-encourage, hindi para mag-discourage. Palibasa, may mga diploma yung iba. Diploma ng mga theology. Hindi naman tama ang paggamit.
Natuto lang ng akala mo na kung sino na kung makapagsalita sa kapwa, may discouragement. Hindi po, mali po yata ang inyong diploma, mga kapatid. Di ang kailangan sa langit. Ang kailangan sa langit, salita ng Diyos na bumubuhay ng mga taong nawawala ng pag-asa mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Hindi yung liwanag, dadalhin nyo pa sa kadiliman. Kaya maraming nagbabackslide dahil sa mga labi, mga bibig na walang mga pakundangan kung mga pagsalita. Akala mo kung sinong magagaling. Ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon hindi po labanan. Hindi po tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay demonyo, hindi tao, mga kapatid. Mag-isip-isip nga po kayong lahat dyan na nagsasabi ng kung ano-ano laban sa kapwa. Ang salita po ng Diyos ay gamitin sa mabuti, mga kapatid. Anumang karunungan na iyong nakamit ay gamitin mo lamang sa Diyos para sa kanyang kapurihan. Huwag po natin gawin pambato sa mga taong pinanghihinaan na nga ng loob, pahihinain mo pa, imbis na maging kalakasan, pahihinain mo pa. Nakakalungkot, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng ginagawa po natin dito ay para lamang sa Diyos na buhay. Victory! Dapat ang Diyos lang ang itinataas sa larangan ng buhay natin. Tagumpay ka man, anuman ang narating mong posisyon, anuman ang narating mong titulo, yan ay para sa Diyos, mga kapatid. Hindi natin dapat pinaglalaban-laban ng ating mga kapatid sa Panginoon. Kaya maraming nanlulumo. Yung nanlulumo, lalong nanlulumo. Kasi nga marami sa atin wala nang pakundangan kung paano mag-discourage ng kapwa. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para mangaral, mangaral ka. Ngayon, kung tinawag ka ng demonyo para manira, ay di manira ka. Mga... Huwag kayong magagalit sa akin. Nagpapaliwanag lang po ako, mga kapatid. Isipin nyo, nakikinig na dito ng maayos yung tao, di-discourage pa. Okay lang, kung ikaw ay nagtagumpay sa paninira mo, di salamat sa Panginoon Diyos. Basta't kami magpaparangal sa Panginoon, mga kapatid. Lunes na Lunes, hindi po ako nanenermo na sinasabi ko po yung realidad. Kasi pagka wala pong nagre-rebuke sa mga taong ito, maniwala po kayo, tuloy-tuloy po ang kasamaan ng mga labi ng mga yan. Maniwala kayo, mga kapatid. Open rebuke is better than secret love, mga kapatid ko. Hindi po ako mangingiming sabihin po talaga kung ano po yung dapat. Marami po, kaya maraming alam nyo, maraming pastor na bagsak ang buhay, hindi na makabalik. Kasi dinidiscourage. Ay, naku, kadami ko naririnig na ganyan, mga kapatid ko. Ay, kadami masasakit na salita. Imbis na i-encourage, i-discourage pa, pinag-uusapan, ginagawang pulutan sa usapan. Kaya maraming pastor hindi makabangon, kaya maraming Kristiyano hindi makabangon. Paano? Hinahatulan na ng mga Poncio Pilato ng buhay natin, mga kapatid. Dapat ayayain natin sila, mga kapatid. Ito, salita ng Diyos. Bumangon ka, stand still and see the salvation of the Lord. Let God be God. Gawin natin ang Diyos ay Diyos ng ating mga buhay, mga kapatid. Huwag nating dinidiscourage yung mga tao. Tayo'y ginagamit ng Diyos para ibalik ang mga tao sa kanyang kaharian. Victory! Ginagamit tayo ng Panginoon Diyos para muli silang makapiling ng Panginoon pagdating ng tamang panahon. Victory! Tayo'y ginagamit ng Panginoon para sa kanyang karangalan. Huwag nating bigyan ng puwang ang dyablo sa mga buhay natin, mga kapatid. Tayo po ay bibig ng Panginoon, mouthpiece tayo ng Diyos. Huwag kang maging mouthpiece ng dyablo sa panahong ito, mga kapatid. Pagsisisihan mo yan. Yung mga kaluluwa nating nanlulumo, kailangan po ng taong mag-i-encourage, hindi magdi-discourage. Kaya pag nakakakita po tayo ng pinangina, problemado na nga, dadagdagan mo pa. Nanlalambot na nga, dadagdagan mo pa ang problema. Imbis na hikayatin mo, hindi. Ito masakit na realidad eh. Ang daming magaling ngayon, ha? Maraming Poncio Pilato ngayon. Ay, nako, kailan kaya ito matatapos? Kaya tama si Lord eh. Yung panalangin niya sa John chapter 17, kailan ko kaya? Sabi, Ama, isa na lang eh. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang hindi pa nagaganap ang sila'y muli kong pagkaisahin. Paano mangyayari yun? Ang tataas ng pride natin, pare-parehas na tayo dito. Pagka maraming kaalaman sa pagka maraming ito, magkakamali pa yata ako ng salita. Pagka marami nang alam sa Bible iba na ang dating Kala mo,
bishop ako, doktor ako. Yung mga titulo nagagamit na. Hindi ko kailangan ni Kristo yan. Ang kailangan ni Kristo ay pusong nagpapakumbaba. Ang kailangan po ng Panginoon ay hindi po diploma. Ang kailangan ng Lord maraming kaluluwa. Dalhin natin sa Panginoon. Ang kailangan ng Diyos yung mga tao niya na naliligaw ng landas. Ang sabi nga niya, ang mandato sa atin, go, preach, teach, and make disciple. Si Satanas ganito si Satanas. ulit para maganda. Ulit. Ganito. Si Lord ganito si Jesus to Ang sabi ni Jesus, go, preach, teach, and make them disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Ito, yung isa, yung another side. May another side parang nalalaman ito yung another side. Si Satanas ganito, pumatay, magnakaw, at manira. Saan ka pupunta? Ulit Ang diablo na parito para pumatay, magnakaw, manira. Saan ka? Aling disipulo ka? Kay Kristo o sa diablo? Nauubo tuloy ako sa mga pinagsasabi ko rito. Well, kasi nakita ko, marami po akong nakitang mga kapatid natin sa Panginoon na pinanghihinaan na po ng mga pananampalataya, mga kapatid. Ngayon, pag negatibo pa yung narinig sa atin, at saan na sila pupunta? Saan na sila pupulutin, mga kapatid ko? Wala na. Kaya kung saan-saan sila nangangapa. Naalala ko tuloy yung, alam nyo, di ba yung mga nadyadyar, yung mga pastor, yung mga pinanghihinaang pastor, na may mga poser na pastor na nangyayari, kung ano-ano mga kasalanan na nagagawa ng pastor. Kasi nga, dinidiscourage. Hindi ini-encourage, pinag-uusapan. Sino ba naman taong nahalo sa mga taong ito kung alam mong ikaw ang pinagchichismisan? Kahit na gustong-gusto mo nang magpalakas, gustong-gusto mong bumalik sa Panginoon, hindi ka na makarinig ng magagandang salita kasi puro pangit na salita na ang naririnig mo. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi po tayo tinawag ng Diyos mula sa dilim patungong dilim. Tayo'y tinawag sa dilim para pumunta sa liwanag. At yung mga nasa liwanag, huwag naman nating dalhin sa kadiliman. Dalhin po natin sila sa liwanag. Akain natin ang daming pastor na bagsak, ang daming Kristiyanong bagsak. Dalhin po natin sila sa liwanag. At tingnan natin at sabihin natin, kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, look for the purpose. May layunin ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mong hirap, ano man ang pinagdadaanan mong pagdurusa, may purpose ang Diyos. Ano man ang mga pag-trials ng buhay, sabi nga, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. All things work together for good to those who love God. Pero pagka po tayo ay nakakarinig po ng mga ay hindi magaganda. Siguro kailangan nating gisingin po yung mga nagsasalita po ng pangit. At turuan po nating magpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid ko. Ibang klase po ang Diyos, Ibang klase po ang Panginoon. Encourage po natin sila. Okay, balikan po natin mga pinag-uusapan po natin bago po tayo magtapos. Number 1, believe the positive. Huwag tayong nakikinig sa mga negative. Okay, yung mga nanghihina na po ang loob, ganito po ang sasabihin ko sa inyo. Yung karanasan ko po kasi nung araw, nung ako po'y bumagsak sa Panginoon, nanlumo, nanghina, sa totoo lang, wala po akong narinig positibo. Alam yung bukang bibig ng mga kasamahan kong Kristiyano nung araw, way back 1980s pa yun Tagal na po Pag ako ay bumalik sa gawain, alam nyo yung naririnig ko sa loob ng simbahan, pag bumabalik ako, ayan si Alex, malabo na magtinuyan. Ayan si Alex. Wala yan. Babalik din sa dati yan. Sipin, nakadalawang backslide na kasi ako. Sa tuwing magtatry akong bumalik, imbis na sila yung matuwa at magalak, hindi Ayan si Alex, wala na yan. Pasaway yan. Siya kaya hindi pasaway.
Ayan si Alex, ganun po ang mga naririnig ko. Paano kung gaganahan bumalik? Sino mang tao na dinidiscourage ka, lalapit ka sa Panginoon tapos dinidiscourage ka, sino kayang gaganahan? Kaya ang ginawa ko nung araw, nagpakalublob na lang ako sa kasalanan. Wala na ako matagpo ang pag-ibig sa loob ng simbahan pag pumupunta ako kasi puro discouragement na lang naririnig ko. Ito na, to make the story short. Nagpastor tayo. Hindi nagpastor na tayo. O personal na lang na buhay ko. Para wag na akong gumawa pa ng ibang kwento. Nagpastor tayo. Alam niyo wika nung iba sa akin, imbis na ako i-encourage, diniscourage. Ayan si Alex, umalis yan ng probinsya namin. Kasi yan ay takas. Isipin niyo, mula sa bibig ng pastor, sasabihin ako'y takas. Kwento ito hindi po ito para balik-balikan. Kasi nga, ang topic natin is to encourage somebody. Hindi naman ako kailangang gumamit pa ng ibang kwento. Yung kwento na lang ang buhay ko, personal na karanasan. Hindi na ako mangingialam sa buhay ng may buhay. Ito na lang yung buhay ko na lang pakikialaman ko. Wala pa akong mapeperwisyo, mga kapatid. Eto na. Kwento na lang to, eto na. Baka may negative na naman ang impression ng iba. Di daw ako makamove on. Matagal na po ako nakamove on. Kaya nga ako naririto panay move na nga at saka on. Kaya nakamove on na po ako. Eto na. Nagpapastor na. Sabi ko, kung ang katwiran, kasi kaya pumunta daw ako sa Nueva Ecija, kasi daw, ako daw ay takas. Di ibig sabihin pala lahat ng nangingibang bayang pastor, takas din sa kanila. Kung dito nga tayo ginagamit ng Lord sa lugar ng Nueva Ecija, anong masama po doon? Hindi naman po pwede sasabihin, napalipat ka lang ng bayan ibig sabihin, takas ka na. Grabe naman, di ba? Alam niyo kung saan nanggaling yun? Sa bibig ng mga kapwa Kristiyano. Nakakalungkot. Imbis na sila'y masaya, dumarami ang mangangaral, sila'y na hindi masaya. Binabanggit ko to hindi para balikan ng kahapon. Ito po ay sabi nga, aliwin natin yung mga nalulungkot. Tayo na inaliw ay mang-aliw din. Ito po'y kwento na lang. Mga kapatid, yung karanasan, pwede pala kung walang magbabangon sa'yo, kung walang mag-i-encourage sa'yo, encourage na lang natin yung sarili natin at maglingkod tayo sa Diyos. Ito po'y bahagi na lamang ng kwento, hindi para balik-balikan. Kasi marami po tayong tagapakinig dito na, ako na-encounter ko personal, bisan nangihina ng loob, mga bankrupt, lugi, may sakit, problemado, may magpapakamatay. Mga taong nalulungkot po ito na naghahanap ng mga taong mag-e-encourage sa kanila para muling mapanumbalik ang init at apoy sa Panginoong Diyos, mga kapatid. At kapag napanumbalik natin sa tao ang mga nanghihina, mga nanlulumo, sabi ng Bible, yung huli natin pinag-usapan, sing praises to God. Magpuri tayo, umawi tayo sa Panginoon, magpalakasan tayo, di mo ba? Let us exalt one another, not to kill one another, to destroy one another. Hindi po sa Diyos yung mga ganyang gawain, mga kapatid. Hindi po trabaho ng Diyos yung pumatay at magnakaw, yung trabaho ng dyablo sa Diyos, bumubuhay sa mga nananalig po sa Kanya. Tayo po ay sugo ng Diyos, hindi sugo ng demonyo. Dapat po natin itong maintindihan. Kaya mag-ingat po tayo sa paghusga po sa ating mga kapwa, mga kapatid. Hayaan na lang po natin ang Panginoon Diyos. Siya sa kamay na po niya. Kaya nga po, trabaho lang po tayo ng trabaho. Trabaho na lamang po tayo ng trabaho para po sa Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah! Hallelujah! Ay nako! Sabi ko nga po sa inyo, pag walang nag-encourage sa akin, ito na lang ginawa ko. Ini-encourage ko yung sarili ko. At bandang huli, sasabihin ko sa Panginoon, pag nag-share po kasi ako, personal na pong karanasan yung binabahagi ko para hindi na ako yung nagkukwento pa ng ibang tao. Personal karanasan, matindi po ginawa ng Diyos, matindi po yung training ng Panginoon, matindi po lahat din ang ginagawa ng Panginoon. Kung ano po yung ginawa ng Diyos sa inyong lingkod, pwede itong mangyari sa inyo. Ibabangon tayo ng Diyos mula sa kawalan, ibabangon tayo ng Diyos mula sa kahirapan, pagagalingin ang mga pusong sugatan sapagkat ang Diyos lang ang dakilang manggagamot sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. At palagi tayong umawit ng pasasalamat at papuri sa Panginoon.
Marami ng sugat ang Kristiyano. So tayo bilang mga nakatayo, tayo po ang magsilbing halimbawa. Akitin natin, ayain natin, itaas natin ang antas ng kanilang pananampalataya. Huwag na tayong magyabang pa. Kala mo, nakatapos ka lang ng theology, nakatapos ka ng kung ano-anong kurso sa Biblia. Hindi nyo po kailangan yun, mga kapatid. Hindi po kailangan yun. Pero hindi ko sinasabing huwag mag-aral, ha. Sinasabi ko, huwag nating gamiting tungtungan para ipagmalaki natin ang anumang naaabot natin. Ito'y galing sa Diyos, mga kapatid. Sa totoo lang, kaya hindi magkaigi-igi ang buong mundo eh. Tayo din ang may problema. Kaya maraming hindi naboborn again. Kaya maraming lumalayo sa Diyos. Tayo din ang problema. Encourage po natin. Akitan natin, nabalitaan natin, sige puntahan natin, ipanalangin natin. Ano ba problema? Pag-usapan natin. Magkasundo tayo sa gitna, mga kapatid, at yun po ang nangyayari. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pag-asa ng kanyang mga salita. Victory! Hallelujah! Marami kasing Kristiyano, nakakalimutang magpuri sa Panginoon Diyos. Most Christians fail to praise the Lord enough. Ang pagpupuri sa Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at nakakatulong doon sa mga desperado. Pasalamatan natin, Lord, thank you sa buhay ng kapatid kong ito. Salamat sa buhay niya. Ginagamit mo siya, hindi yung mga yan, follower ni Pastor Alex yan, tagapakinig ni Pastor Alex yan. Isipin nyo, imbis na natutuwa kayo, hindi po ako nakikipagkumpetensya sa inyo. Dapat sinasabi natin, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at na makakadagdag yan ng makakatulong yan. Huwag nating dinidiscourage, mga kapatid. Hindi ito paramihan ng tagapakinig. Ito'y paramihan ng papasok sa langit. Baka yung sarili natin, alanganin pa nga Even the very elect will be deceived. Huwag po nating gawing away ang salita ng Panginoon. Gamitin po natin ito para sa ikalalakas ng bawat isa. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nawa po ang salita ng Diyos nating napag-usapan ay nakapagdulot po ng kalakasan sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon na tayo po'y magpasalamat na. Ama, salamat po sa munting aral na amin pong narinig ngayon. Nawa po ito'y pagyamanin mo, Panginoon, at maging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Dalangin ko po sa aming mga kapatid na nakikinig at nanonood po ngayon, na gabayan mo po sila at ingatan. Huwag mo po silang pababayaan sa pangalan ni Jesus. Ang mga nakakaranas ng kapangihina sa pananampalataya ay muling bumangon at lumakas sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Dalangin namin ang aming bansa. Marami pong mga Kristiyano ngayon sa buong mundo ang malayo na sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin na muli mo silang papanumbalikin at makasumpong ng mga salita mo, Panginoon, na nakapagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Gabayan mo po at bigyan ng kalakasan ang aming nangihinang pananampalataya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, sinasaway namin ang gawa ng dyablo sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa aming bansang Pilipinas, sinasaway namin ang gawa ng dyablo sapagkat ang Pilipinas ay para kay Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Oh God, in the name of Jesus, we rebuke the work of the devil in our life in the name of Jesus. Lahat ng sakit karamdaman ay sinasaway namin. Lahat ng problema dumarating sa buhay namin ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Glory to God! Glory to God! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang araw na to sa lahat po ng mga nanay, tatay na magtatrabaho, yung mga batang papasok, ingatan po ninyo, Panginoon. Hallelujah! At muling magkasundo ang iyong bayan, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri at karangalan in the name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay po sa ating pong programang Tinig sa Itaas araw-araw na napapakinggan po mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po kay Sister Elizabeth Malen, kay Ma'am at kay Sister Marites Kasugan ng Naik Cavite, kay Dr. Susan Corpus, ang kagawad ng bayan. Maraming pong salamat at kay kagawad Cherry Bugayong ng Llanera sa inyo pong pagdalo kahapon. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos na dumalaw po kayo sa bahay panambahan kahapon kay kagawad Cherry Bugayong.
Bayong. Marami pong salamat kay Ate Jessica Rigdao. Salamat po kay Ate Julie Montes. Salamat kay Sister Sandra Yamaguchi. Maraming pong salamat kay Pastor J. Mark Gutierrez. Gutierrez pa yan, J. Mark Bautista. Salamat po. Salamat po ng marami kay Sister Ana Daisy Caspillo and JP Castillo. Kay Valdez Mirano ng Palayan City, kay Nanay Aset, maraming salamat po. Kay Nanay Josephine Soto ng Barangay San Francisco, kay Ate Lenny Soto, yung pong mga nanonood sa Lukban, marami pong salamat kay Ate Lydia Loner, sa mga kapatid po natin dyan sa Panginoon, yung mga nasa Amerika, yung Pinay sa Amerika, marami pong salamat. At yung biyaheng Canada, marami pong salamat sa inyo na nanonood po at tumatangkilik po natin programa. Salamat, bagamat late po kayong manood dahil sa magkaibang oras po natin. Maraming pong salamat kay Sister Norma Bradford ng Melbourne, Australia, kay Sister marami, kay Sister Cheryl, ano ba yun? Okay, tingnan po natin yung mga pangalan po nila. Marami po ito. Kay Sister Rolona, ano ba yun? At kay Sister McDonald ng United States of America, yung mga taga Melbourne, Australia, mga kapatid po nila doktora dyan, maraming pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa gawain ito. Yung mga nasa Japan, kay Sister Yesha San Kojima ng Japan, kay Ana de la Rosa ng Japan, kay Sister Eboy Arosena, Edeline Arosena ng Taiwan, marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay. Sa mga Nunez family, marami pong salamat. Sa Ramos family, kay Sister Bernadette, kay Ate Lea Ramos na nanonood po mula sa Burgos, Lupao, Nueva Ecija. Marami pong salamat sa inyo pong pagtangkilik sa ating programa. Diyos po ang magpala sa inyo, Diyos po ang gumabay sa inyo, Diyos po ang mag-ingat sa inyong lahat. Sa mga kapwa manggagawa po, marami pong salamat mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God in the name of Jesus. Kay Ate Annabel Sagon ng General Trias, Cavite. At yung po sa mga nanonood po sa Saudi Arabia, kay Sister Joy Eugenio ng Saudi Arabia, kay Sister Rosemary Bakilar ng Dubai, kay Sister Rowena Bakilar pala, magkabaliktad, Rowena Bakilar ng Dubai and Rosemary Bakilar ng Kuwait. Marami pong salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Kay si Brother Louis Carreño ng Tarlac, hallelujah. Sa mga ating po mga kapatid sa Panginoon, ang Olarte family, hallelujah. Kay Justin Olarte, hallelujah. Kay Rosella Zapatero na nasa biyahe po papuntang Metro Manila pabalik sa kanyang trabaho. Ingat po kapatid sa pananampalataya. Kay Ate Shirley Arosena ng Barangay Tontod, Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija, ang Barrio Cocina. Marami pong salamat kay Ate Carol Arosena Cortez. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Ingatan po kayo ng Panginoon Diyos sa inyo pong mga trabaho. Sa mga nanay, ingat po kayo. Bigyan kayo ng kalakasan ng Diyos. Hallelujah. Bigyan kayo ng pag-ibig ng Diyos, kapayapaan sa lahat ng pangangailangan mga kapatid. Tandaan po natin, kapag tumataas ang bigas, dapat pati pananampalataya natin ay maging wagas sa Panginoon. Tumaas din ang pananampalataya natin. Pag tumataas ang mga problema, dapat tumaas ang pananampalataya, sapagkat Diyos lamang ang tanging may hawak ng lahat na kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Victory! Kapit lang mga kapatid, sabi nga nung isang dumagat kahapon, sabi sa akin, Pastor, huwag kang magsasawa, huwag kang bibitaw, walang iwanan. Victory! Nakakatuwa po yung mga dumagat na nakausap ko kahapon, Pastor, huwag mo kaming pababayaan. Sabi ko naman, sa Diyos lang kayo kumapit at hindi po kayo pababayaan po ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Victory! Sa puso mo mapagkailanman. Dinig sa itaas. Dinig sa itaas. Mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Magandang araw po kay Sister Malorna. Malorta. Ayan. Ang dami ko na pong nakikita mga bago po dito. Salamat po sa inyo pong panonood. Share nyo lang po ito. Kapag kayo po ang nag-share nito, kayo na rin po ang nag-share. Ang Diyos po ang tumitingin sa ating pong mga action mga kapatid. Huwag po natin binabaliwala ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po'y kayamanang hindi mananakaw at kayamanang kinaluluguran ng Diyos sa ating mga buhay. Kay Kapitana Ramos ng Barangay Burgos, marami pong salamat. Kay Brother Sam Soto, kay Ate Lenny Soto ng Canada, marami pong salamat dyan sa inyong lahat. Sa itaas pagka
Kay Ate Casey Villares Cafe ng Barangay San Francisco. Kay Ate Carol ng Carol Pain Center ng Muñoz Nueva Ecija. Kay Doktora Maria Asuncion Chongson ng RT Chongson Rolon at Chongson Optical. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala po tayong lahat. Hallelujah. Ideklara po natin ang tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Victory! Ang Akay Salamang at Akay Peanut Butter ng San Jose Occidental, Mindoro. Maraming salamat kay Sister Jo Akay sa iyong mga homemade product, ang Atomy Toothpaste, ang Barley Coffee kay Doktora Chongson. Marami pong salamat. Sa mga Sapigaw family, kay Nanay Julieta, Brother Danny, kay Ate Nelly, kay Ate Joy Sapigaw, marami pong salamat. Kay Ate Telma Librel ng Barangay Agupalo, marami pong salamat. Kay Sister Mariana sa Turno Natan, marami pong salamat. Kumusta po kayo? Ingatan tayo ng Diyos, samahan tayo ng Diyos sa buhay na ito, sa maghapon pong gagawin nating trabaho, mga kapatid. Hallelujah. Ang programa pong ito ay para mag-encourage, mga kapatid. Hallelujah. Para magdagdag kaalaman. Hallelujah. At wag po natin kakalimutan, do not underestimate the power of God's Word sa buhay natin. There is power in the Word of God. There is life in the Word of God. There is hope in the Word of God. Hallelujah. At siyempre, there is blessing in the Word of God. Sa pagising pala natin sa umaga, ang Diyos ang itinataas. Hello po kay Ate Pem Hison. Magandang umaga, kapatid sa Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong mga trabaho ngayong araw na ito. Hallelujah, glory to God. Kay Sister Sandra Yamaguchi, kay Pastor Abraham, marami pong salamat. At sa iba pa po nating kapatiran na naglilingkod po sa Panginoon, ingatan po kayo, palakasin ng Diyos, samahan ng Diyos. Hallelujah, ilayo sa anumang sakit karamdaman. Lahat na po, hallelujah, glory to God. Kay Ate Dorina Escobar, magandang umaga. Nanay Dorina, pinagpala ng Diyos, hallelujah, ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hallelujah, glory to God. Dahil siya'y tunay. Yan, tunay na tunay ang Diyos sa ating pong lahat dito sa ating programang Tinig sa Itaas, na ating pong napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, araw-araw sa ganap na ika-5 ng umaga hanggang ika-6 ng umaga, oras sa Pilipinas. Good morning po kay Dr. Josie Pascual ng City Health Office ng San Jose City, Nueva Ecija. Salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Narito na po ang inyong mga Bible. Hindi ko po alam kung na-message na po kayo ni Pastora, kay Dr. Susan Corpus, ang Kagawad ng Bayan. Narito na po ang inyong mga Bible na inyo pong magagamit sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Kay Brother Al Tasane, Brother Al, magandang araw sa inyong lahat yan. Sa itaas ang tanging mong buwig. Mula sa Philippine Air Force, Brother Al Tasane. Kay Brother Louis Carino, pinagpala po tayong ngayong umaga. Salamat po. Ingat-ingat po tayo. Magpapaalam na po kami. Ang oras ay lampas na sa alas 6 ng umaga. God bless po, God bless. Paalam na po. Tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Doon po sa mga taga Sinagtala at saka Rolon at Chongson Optical, may gawain po kayo ngayong umaga. May gawain po kayo ngayong umaga doon.